ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob na ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang tao ito? Kalapas pangalan sa Diyos yan. Hindi ba Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Halos ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalo madali? Ang sabihin sa pariniti ko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumagat ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng di gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakakita ng ganito, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puntahan ng Diyos, pupuntahan kayo ng Diyos. Bakit? Kasi mahal kayo niya. Sa ating pong pagbasa ngayong araw na ito, mga kapatid, ay mayroon na namang isang may sakit na dinala sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya isang politiko. Siya po ay isang paralitiko. Nakakita na po ba kayo ng paralitiko na tao? Opo. Yung pong mga na-stroke na kalahati ng katawan ay halos hindi na gumagalaw, paralyzed po iyon. Marami pong dahilan, pwede maging paralisang katulong. Ako nga po, mayroon akong tiyahin na nasa bahay ngayon, na-stroke po siya, yung kalahati ng katawan niya ay talagang mahirap igalaw. Ang kasamahan po niya ay ang aking nanay at tatay na pareho ding may edad na hindi na po siya nakakapunta ng CR. Paralisado, kung tutusin, paralisado na siya kasi kailangan ng mag-diaper, mahirap po mag-alaga ng isang paralitiko. Pero sa isang paralitiko na nakakaunawa pa, nakakarinig pa, isang matinding paghihirap ito para sa kanya. Kasi kahit gusto man niyang gumalaw ng sa sarili niya, hindi siya makagalaw kasi wala siyang lakas. He is powerless or she is powerless. Kaya nga, sa ating pagbasa, nakita naman natin na may mga taong nagmamahal sa paralitiko na ito. 4 sila. At sa kanilang pananalig ay dinala nila ang paralitiko na ito sa Panginoong Jesucristo sapagkat sa panahon na ito ay ang ating Panginoong Jesucristo ay napakarami ng napapagaling na may sakit. Kahapon po yung gospel natin, ang kanyang pinagaling ay isang betongin. Ngayon naman po ay isang paralitiko. Pero ano po ang nakita ng Panginoong Jesucristo? Hindi yung paralitiko, kundi yung pananampalataya ng 4 na tao na nagdala sa kanya nung taong may sakit. Siguro parang yung mga sumama sa Nazareno, ganun karaming tao, ang layo. So hindi makakalapit sa kanya. Tumiskarte itong 4 na ito. Anong ginawa nila? Dinala sa bubong. Imagine po ninyo kung paano nila ginawa na makaakyat sa bubong na may dalang paralitikong tao. Binakbak ang bubong, nabutas para ihugos ang taong paralitiko para lang mapagaling ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, maaari kung yung paralitiko, baka hindi nga siya naniniwala Baka hindi natin alam.
Pero ang nakita ng Panginoon po, according sa ating Ebanghelyo, nakita niya yung pananalig ng 4. Ngayon, kung narinig po ninyong mabuti ang ating pagbasa, anong unang-unang ginawa ng Panginoon sa taong may sakit? Ano ang kanyang sinabi kanina? Ang sabihin niya sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. Bakit? Kilala kaya ng Panginoon ito? Nagkita na kaya sila? Nag-usap na ba sila? First time siguro silang nagkita nun. Sa dami ng taong dinadala sa Panginoong Jesucristo. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya ng 4 na taong ito, nadala nila. Pero bakit nang sila ay magkaroon na ng encounter, ang unang-unang sinabi ng Panginoon sa kanya, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. Sabi siguro ng mga katao, "Huyo, sino ka? Magkakano ba kayo nito? Magkakilala ba kayo? Sino ka para sabihin na may kasalanan ang taong paralisado na ito?" Pero mga kapatid, ano ang ipinapakita nito? Una, pinapakita nito na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. At siya ay may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Siya lang. Naniwala ba ang mga maraming nanonood doon? Hindi. Maraming tumaas ang kilay. Ang mga eskriba, ang mga magsuko na po ang lahat. God at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.